Pumabor ang Senado sa Senate Bill No. 2492 o ang Philippine Maritime Zones Law. Sa ilalim ng panukalang ito, tinutukoy nito ang exclusive economic zone ng bansa, partikular na sa usaping karagatan. Dahil dito, magiging tiyak na ang hangganan ng soberanya at jurisdiksyon ng gobyerno na layong tugunan ang isyu ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nakalagay din po sa batas na ito, sa version ng Senado, na yung mga artificial islands na tinayo ng ibang bansa sa ating exclusive economic zone ay nananatiling ating pag-aari. Dagdag pa niya, ito rin ay upang tuluyan ng maangkin ang mga likas na yaman sa karagatan na siyang magpapaunlad sa blue economy ng bansa. Ayon sa senador, tinatayang $966 million hanggang $1.5 billion ang halaga na maaring mapakinabangan ng bansa. Paggigiit pa niya, ito ay pagsunod lamang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Aniya, magiging pundasyon ito ng maritime policy at tutugon sa pagpapaigting ng national security ng bansa. Wala din umano siyang pangamba na may tututol sa batas niyang ipinanukala. I doubt kasi halos lahat signatories na maritime zone law. Signatories lahat sila. Wala ako nakikitang hindi kikilala. Siguro dead lang ng China pero lahat kikilalanin niya. Hangad ni Senator Tolentino na tuloy na itong mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maisumite sa UNCLOS bago pa man mag-Holy Week. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.